Hi guys! Good evening! Welcome po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and flash happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. So, kamusta po kayo? Ang atin pong hatid na balita sa inyo ngayong gabi ay patungkol po dito sa papaano na ang Kim Pao. Yes po, mainit na pinag-uusapan to ngayon sa social media sapagkat malungkot po ang ilan. Hindi maiwasan na malungkot dahil po may bagong project si Pao pero hindi naman po si Kim ang kanyang partner. So eto ba yung sinasabi na good news na i-announce ngayong March? Parang mali naman ata kasi kalungkutan ng Kim Pao fans itong na-announce. Anyway, bago po tayo mag-start, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo'y maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Samantala, nais naman natin pasalamatan ang mga Kim Pao fans na lagi pong nakaabang at nakasuporta sa atin pong mga daily updates. Ayan, nais po nating i-shout out at pasalamatan sila sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang mga komento. So narito nga ang first comment natin ngayong gabi mula po kay Ma'am Dina La Fortesa. So pag-usapan nga natin yung kanya pong komento. Naalala ko, Gandara, minsang sinabi ni Paolo na pwede silang magkahulugan ng leading lady niya dahil sa lagi silang nakikita at nag-uusap. So ayan, naiintindihan ko po, pag-usapan nga natin ang tungkol dito. Kasi sinabi ni Paolo Avellino, yan sinabi naman po talaga niya yan. And totoo naman talagang hindi po malabo na magkahulugan ng loob, 'di ba? And alam ko, nag-worry kayo ngayon kasi hindi si Kim magiging kapartner ni Pao sa inyong project. Nag-worry kayo na baka mahulog ang loob niya sa iba dahil iba yung kasama niya ngayon. Pero kasi one project, I don't think na na agad-agad mahulog ang loob ni Pao. And tandaan nyo rin po sana yung sinabi niya na kaya nga ayaw po niyang makulong sa love team dahil hindi niya kay repels ang makipagplastikan. So ibig sabihin, hindi siya madaling ma-in love sa isang project lang nagkasama. In love na po agad-agad. 'Di ba? Hindi naman po tayo sure kung masusundan pa ang project nilang dalawa ni Nadine. Kasi sa nasagap ko pong balita ay one pending film project lang po ito. So, isang project lang nilang dalawa together. So, hindi naman agad-agad mahulog ang loob po ni Paolo Avellino. At hindi po siya may stuck dyan. Unlike kay Kimi na na-stuck na talaga siya. Kasi, meron pa po silang next project ni Kim sa pagkakaalam ko. Anyway, sa next comment naman po tayo. Mula po ito kay Ma'am Maria Otman. Sabi po niya dito, hey Gandara, kung totoo ba na may gagawin project si Paolo sa France pa gagawin? Siguro malaking project, malaking budget kasi sa ibang bansa pa gagawin. Pero ito ang iniisip ko. Suportahan kaya ng mga Kim Pao fans yung project ni Paolo, lalo't hindi si Kim Chiu ang partner niya? Parang sinesekreto pa kung sino ang leading lady niya. Baka kasi masyadong sensitive yung Kim Pao fans. At bakit sa ibang bansa pa ginawa ang project ni Paolo? Baka dahil iwas sa basher at sigurado ako nakatakot-takot ang matatanggap na below the belt na bashers ni Paolo. Lalo na kung may eksena si Paolo na bed scene sa leading lady niya. Doon na talaga magwawala ang mga bashers. At pati mga Kim Pao fans ay mag-uumpisa ng magalit kay Paolo. Kung iisipin, Gandara, sa totoo lang, si Paolo wala pa siyang napapatunayan na kumikita ang mga nagawa niyang mga movie noon na iba't iba leading lady niya.
kahit sa kanila pa ni Janine, hindi kumita ang movie nila noon at maging sa Elevator na ginawa niya noon ay hindi rin kumita at palagi pa siyang co-produce sa ginagawa niyang movie at ang pagkakalam ko, wala pa siyang movie na ginawa noon na kumita kahit na isa siyang magaling na aktor. Hindi ko maintindihan bakit walang masyadong nanonood ng movie niya noon. At yun lang, nung nakasama niya si Kim Chiu ay biglang marami ang interesado na mapanood na siya at kasama si Kim Chiu. Pero ngayon, hindi ko alam kung may manonood sa solo project niya. Si Kim Chiu, napatunayan na niya na kaya niyang magdala ng solong project na walang leading man. Kung mayroon man, parang supporting lang sa kanya at yun ay box office pa. Katulad ng Bride for Rent, kumita ng 300 million at yun, bakit hindi ka crush ng crush mo? Ang laki rin ng kinita, halos katulad rin ng Bride for Rent. Ghost Bride, ang laki ng kinita. Kaya naging box office si Kim Chiu noon. Pero si Paulo, never ko nabalitaan na kumita ang movie niya. Yung Elevator movie niya, sa Singapore pa ni-shoot yung movie pero 5 million lang daw ang kinita. At nalugi daw si Paulo. I hope this time, marami magsuporta sa kanya sa solong project niya ngayon. Sana Ma'am Maria at mine, marami pong sumuporta, since marami na rin naman pong nagmamahal kay Paolo Avellino ngayon mula po na maging partner niya si Kim Chiu. Yun nga lang ang tanong, kung susuportahan nga ng Kim Pao fans. Yung iba kasi talaga selfish at yung iba po talaga ay hindi pa ready, kumbaga. So, sana lang. Marami nang matured at minahal si Paulo, hindi lang dahil sa love team nila ni Kim, kundi dahil nakikita po na deserve ni Paolo Avellino ng suporta. Kundi dahil sa kanya pong kabutihan, minahal si Paulo. Pero yun nga, hindi po maiwasan, nakakapagpa-overthink na ang mga bashers magsilabasan, pati po mga fans maging basher na rin. Pero kumakapit ako kay Paula Avellino na wala po siyang gagawin na kahit na na ikagagalit or bibigyan ng rason ang mga fans para magalit po sa kanya. 'Di ba? Naniniwala ako na stick po siya kay Kimi at hindi po laro-laro, biro-biro lang yung kanyang pagmamahal kay Chinita Princess. 'Di ba? So, nasa point na po sila ng buhay nila na dapat po ay nagseseryoso na. Hindi po naglalaro sa buhay. Anyway, sabi naman ni Ma'am Carmelita Rosales, sino ang partner ni Paulo? Is she from the Philippines? Paulo has forgotten Kim who helped him be popular. Walang utang na loob. Agad-agad, Ma'am Carmelita. Wala agad utang na loob. Well, para sagutin po ang katanungan ninyo, si Nadine daw po. Si Nadine Lustre daw po. Yes, from Philippines ang magiging partner niya dito. Pero it doesn't mean naman na walang utang na loob. Agad-agad siya. Kinalimutan na si Kim Chiu. Yung mga ganyang comment yung mas lalo pong nag-spread po ng hatred, mas lalo pong nagpapagulo sa isip ng mga fans. Hindi po yan totoo. Anyway, sa kabila naman po ng kaliwat ng issue, si Kim Chiu naman po ay nananatili na nag-uumapaw ang mga blessings. So, sunod-sunod, halos araw-araw, ay may shoot po si Chinita Princess talaga. So, ito po yung kanyang update sa kanyang social media account na meron po siyang bagong family. And ngayon pa lang napapaisip na ako, ano kaya po itong bagong brand ni Chinita Princess. Anyway, congratulations Kimi. Grabe, lagi pong nag-uumapaw sa blessing si Kim. Literal po na siksik, liglig at umaapaw. Pati po sa pagmamahal. Grabe. Hanggang sa pagmamahal ay talaga nag-uumapaw po
si Kim Chiu Jin. Mahal ng mga fans, mga tao nakapaligid sa kanya, and syempre ni Paolo Avellino. And speaking of Paolo Avellino, so ayun na nga, kahit nasa ibang bansa po siya or LDR sila ni Kimi, panay naman po ang kanyang update kay Chinita Princess. Sabi nga po sa X, may nabasa ako na etong post na ito ni Paolo Avellino, ay para po talaga yan kay Kim Chiu. Ayan, ito ay update po talaga niya para kay Kimi. Para alam po niya kung ano yung ginagawa ni Pao, sino ang kasama, ganyan. Hoy, grabe, nakakatuwa lang na pati tayo updated na rin. Si Paolo hindi naman po yan mahilig mag-update sa social media. Pero ngayon, habay napakasipag po ni Paolo Avellino. Sabi nga po, grabe si Pao, panay ang update sa kanyang Diyosawa. Nako, importante po yan, ang communications, 'di ba, sa isang relasyon. Dapat hindi po yan nawawala. Kasi kapag yan ang nawala, ang komunikasyon, nako, yari na. Diyan na yan magsisimula. Anyway, sabi naman dito, pag totoong Kim Pao fan ka, need mo lawakan ng pag-iisip mo na there is always possibilities na i-pair sila sa iba. Support pa din ako individually, pero wag na wag lang silang ipares ulit sa nakatrabaho na nila na ayaw ko or doon sa mga starlet na may hidden agenda. #Kim Pao forever. Ayan, be wise na lang po talaga kung kanina po sila ipapares, 'di ba? And I don't think din naman yung mga kinaayawan po natin, ayaw din po nilang makapartner parehas. And naniniwala ko na sila mismo ang magda-down noon at hindi papayag. Kayo guys, anong inyong say? Anong inyong palagay po tungkol doon? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna yung ating update guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming po salamat at ingat po kayo palagi.